Watch the NBA playoffs on arenaplus.net. Sasaya dito, sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, Miss Jabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 1 ng 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Hoy, mag-isa na naman ang bakla dahil ang isang bakla ngayon ay lumipad papuntang Cebu. Kaya naman sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon na nandyan sa Cebu. Ayan, ako po ang inyong Tita Cora at ito ang Baklita sa Woo Woo Woo! Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga Papa Driver all over Metro and Mega Manila. Sa lahat ng mga nakarabing elbow ko kagabi dyan sa VP Choice Award, magandang morning sa inyong lahat. Mamaya ay may mga babatiin ako na newfound friends. Pero bago tayo magbatian for today's video, ay dakuan muna natin ang mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Chika sa Arena! Yes! Hinihintay ko kumanta si Glock9. Oy, mga Marcel, mga Popshi, mga Panggano na kumusta na? Eto na sa mga nag-aabang na mga balita sa mundo ng palakasan. Ibinahagi ng Japan B-League Team Yokohama B-Concern na nagpaalam na sila kay Kai Cortez. Ay, Kai Cortez! Hindi si Kai Cortez! Grabe naman yon. Ay, nagpaalam na sila kay Kai Soto dahil natapos na ang loan deal nila sa kanya with the Hiroshima Dragonflies. Matatanda ang last December 26 ay nagsimulang maglaro si Kai sa B-Concert sa 34 games na nilaro niya with the team at nakagawa si Kai ng average of 12.8 points and 6.4 rebound per game. Uy, bongga yun in fairness Imagine sa Japan pa siya naglalaro niyan, di ba? So, alam nyo na, sa koponan ng mga nandito sa Pilipinas. Ayan bongga itong si Kai. Sa Instagram post ni Kai ay nagpasalamat siya sa Yokohama para sa chance na ibinahagi sa kanya na maipakita niya ang kanyang kakayahan at galing sa paglalaro ng basketball. Magpapatuloy naman si Dwight Ramos sa kanyang 4th season sa Japan B-League matapos pumirma ulit with Livanga Hokkaido for 2024 to 2025. Nakapaglaro ng 43 games si Dwight with Hokkaido last season at nakapag-average ng career best 10.7 points at 3.8 rebounds with 2.4 assists and 1.5 steals. Diba? Bongga! Bongga mo talaga, Kai. Ulitin ko Grabe naman. Kai Cortez. Kai Soto. Kai Cortez. Di ba anak yun ni Rez Cortez? Halatang yung bakla showbiz. Ano ba yan? Nakakaloka naman. Uy, pero alam mo no joke, itong si Kai Soto, nakita ko na to in
in person last year, 2023. Talagang napakabongga ang gwapo nitong batang ito. Diba? At saka napanood ko rin siya maglaro ng basketball. In fairness, meron talagang future ito. Kaya naman, nako Kai ha, congratulations. Kahit di kayo nagpaalam na sa Japan B-League Team Yokohama, ayan, ay ikinararangal pa rin namin ang iyong paglalaro. Ayan, sa ibayong dagat. Palakpakan naman natin si Kai. At yan ang kabuuan ng mga balitang pangpalakasan dito pa rin sa Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Ang ating oras, 11:10 ng umaga. Hello mga bangga sa lahat ng ating mga Papa Driver all over Metro and Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga misis dyan na ngayon ay busy sa kanilang mga tahanan. Kumusta naman kayo? Kayo ba ay naghahanda ng inyong mga pananghalian? Ako, ang yung tita Cora ay medyo paus pa dahil nagsisisigaw ako kagabi diyan sa may Pasig. Ano ba pangalan ng Glass House ba yun? Basta sa VP Choice Award. Ay, nais ko muna pasalamatan nga pala ang VP Choice Award para sa paghirang sa amin bilang Best Radio Station all over Metro and Mega Manila. Of course, nanalo rin ng Best Female Radio DJ. Itong si DJ Lindsay Mua, si Papa Jackson sa male category, at of course si Gandang Kara bilang Hall of Famer, di ba? Nakuha rin ng cardiac arrest ang parangal para sa kategorya ng podcast. Kaya naman bonggang-bongga, 'di ba, ang Energy FM. Muli maraming salamat BP Choice Award at Bingo Plus. Dahil sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. 'Di ba? 'Di ba naman? Sabi. Charing. Parang iba yon. Oy, teka lang, may chika ako for today's video. Eto, ikakaloka mo. Kasi nga, 'di ba, napabalita nitong nakaraan nga na matutuloy na yung Hello Love Goodbye na may title na Hello Love Again. 'Di ba? Napapabalita 'yan. Pero eto na ang chika ko for today's video. Alam nyo ba na inatake daw di umano? Hoy! Hindi ako! Dahil hindi man ako high blood. Diba? May maintenance naman. Inatake daw di umano ng nervyos at iba't ibang emosyon itong si Catherine Bernardo bago daw ito sumalang sa press con na ginanap. Ayon sa aktres, ay talagang hindi niya daw mawari ang kanyang mararamdaman kung excitement, saya, or ano ba. Dahil daw sa loob ng 5 taon ay marami na rin nagbago rito. Diba? Of course, siyempre makikita natin sa physical appearance. Ano letter F? Ano yung bakla na bubuwa? Bakla na bulol pa. Diba? Sa physical appearance pa lang ni Catherine Bernardo, halata naman na talagang sumexy ang lola mo at saka the way siya magsuot ng damit, diba, napaka-sexy na niya ngayon. Unlike nung sila pa ni DJ, medyo konserbatibo. At saka kung mapapansin nyo, si Catherine Bernardo medyo hindi naman sexy, para medyo nagpapakita na ngayon ng skin unlike before, diba? Nakakaloka. Pero eto pa ha, ang nakakaloka. Ang nakakaloka pa dito ay tumatawag si Kapitana Sisa dahil hindi niya matanggap yung Instagram story ko. Oy, manahimik ka dyan, akla. Pero eto na nga ang nakakaloka. According sa ating mga napag-alaman dyan sa VP Choice Award, hoy, hindi. May mga bulong-bulungan. Kasi si Papa Alden nandun kagabi. Kung mapapansin nyo, meron kaming picture ni Kapitana Sisa at saka si Mr. Alden Richard na siya namang host ng Miss Universe mamayang gabi, kaya magkikita-kita din tayo dyan sa Miss Universe Miss Universe Philippines mamayang gabi dyan sa MOA Arena. Talaga namang may mga usap-usapan na itong si Catherine Bernardo daw ay baka magselos daw di umano sa pag-host nitong si Alden Richard sa Miss Universe Philippines.
Kasi nga 'di ba, itong si Alden Richard ang siyang host ng Miss Universe Philippines. Samantalang itong si Catherine Bernardo naman ay lumipad papuntang Bangkok, Thailand para naman sa kanyang endorsement. Kaya naman, ang sabi ng mga netizen, baka daw magselos itong si Catherine Bernardo. 'Di ba napapabalita nga na itong si Alden Richard ay nanliligaw di umano kay Catherine Bernardo. Gaano kaya ito katotoo? Diba abang ako'y nauutal-utal na? Diba gaano kaya katotoo na itong si Catherine Bernardo magsiselos sa pag-host nitong si Alden Richard sa Miss Universe dahil daw may pagkakataon na baka makausap niya or magpa-picture sa kanya yung mga nagagandahang kandidata na hindi naman ako interesado sa kanilang ganda dahil alam kong mas maganda ako. Tawang-tawa na naman yung mga taga Bingo Plus kasi gandang-ganda na naman daw ako sa sarili ko. Ay nako, anyway, nandun naman si Alden para magtrabaho, 'di ba? Nandun siya para mag-host, hindi naman para kumerengking. Kumerengking! May gumagamit pa ba ng word na kumerengking? Nakakaloka naman. At saka alam nyo, yung Miss Universe Philippines, hindi naman yung mga hindi naman yung mga contestant dyan, hindi naman sila yung mga parang haliparot na nagigilid-gilid kay Mr. Alden Richard. Grabe naman kayo. At saka very professional kaya si Alden. At kung sakali man nililigawan niya si Kat, for sure naman na alam niya yung limitation niya pagdating sa mga ganyan. 'Di ba? Nakakaloka kayo. Pero syempre 'di ba, pagkatapos daw nitong hosting ni Mr. Alden Richard kasi nga 'di ba, November na ipapalabas yung Hello Love Again. So ibig sabihin, ilang buwan na lang yung natitira upang nang sa ganun ay matapos nila yung pelikula. Bev, na siya naman kukunan sa Canada. So sa ating pagtatanong-tanong diyan sa paligid ng Pasig, at kung saan naroon si Mr. Alden Richard, napapabalita nga na pagkatapos daw ng hosting nito sa Miss Universe at ilang episode na isushoot sa kanyang show na Pulang Araw, lilipad na itong si Alden Richard kasama ang production crew ng Hello Love Again. Samantala, si Catherine Bernardo naman from Bangkok, Thailand, sa kanyang endorsement shoot ay lilipad naman patungo ng Canada. 'Di ba? To be specific, sabi nila sa Alberta, Canada daw mag-shoot, 'di ba? Hindi natin alam, 'di ba, kung saang subdivision sila diyan sa Alberta. Ay, hindi. Hindi sila sa Camellia. Hello po kay Ma'am Cynthia Billion. Ayan. Uy, pero ang nakakaloka nito maraming mga netizen ang talaga naman na-excite na mapanood itong Hello Love Again. Kasi nga, 5 taon na yung nakakalipas mula nung mapanood nila si Ethan at saka si Joy. 'Di ba? This time, wala na si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. So, inaabangan ng mga netizen kung mas mapanghas ba? Mas kapanapanabik at mas mainit ba ang mga eksena sa Hello Love Again? Diba? Kasi syempre wala nang Daniel Padilla na magsiselos. Di ba napapabalita dati na dinedma nga daw niya tong si Alden Richard sa set ng Hello Love Again kasi parang nagsiselos nga. Di ba may video pa nga na nakunan itong si Catherine Bernardo na panood kayo ng Hello Love Again tapos nag-make face itong si Daniel Padilla. Di ba may ganon? This time kaya wala nang Daniel Padilla. Mas mainit kaya ang mga eksena. Hindi natin sure. Diba? Hindi mo sure, be. Kaya abangan natin yan, nakakaloka. But anyway, magbabalik pa tayo mamaya dahil yan muna ang kabuuan ng ating unang sultada. Opak, sultada! Unang sultada ng ating chismisan chikahan. Mamaya magbabalik tayo dahil meron pa akong chika sa inyo. At syempre mamaya ako babatiin yung aking mga newfound friend dyan sa MMCC. Ayan, mga grupo ng mga papa drivers at may-ari ng mga Mitsubishi Mirage. 'Di ba? Mamaya babatiin ko kayo, nakakaloka kayo. Ayan, magtugtugan muna na tayo. Ayan, hahandugan ko muna kayo ng ilang mga awitin.
Tapos ako ay magkikis-kis muna ng Coco here habang kayo ay nag-i-enjoy sa mga awiting ihahandog ko sa inyo. Muli Pangga, sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako po ang inyong Tita Cora at kami pa rin po ang same pero iba. Kayo po ay nakikinig sa number 1, 06.7 Energy FM. Energy FM! Hoy, Energy FM! Dahil Pangga, huwag mong sabihing radyo, sabihin mo... Energy!